Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Balita mula sa Quezon Province. Isa raw pong lalaki doon ay pinagbabaril. Patay dyan po sa may bayan ng Candelaria. Report mula kay RH33, Benjan Jokia, Benji. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang 35 anyos na lalaki makaraang pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Malabanban, Candelaria, Quezon. Sa report ng pulisya, backride ang biktima ng maganap ang pamamaril ng dalawang hindi nakilalang riding in tandem habang binabagtas ang kahabaan ng nasabing lugar kung saan pagsapit sa bahaging tagiliran ng railroad tracks na biglang nilapitan ng riding in tandem at nilapitan ng dalawang suspek sabay na pinagbabaril sa bahaging likuran at nagtamo ng maraming tama ng bala mula sa caliber 45 pistol sa iba't ibang parte ng katawan ang biktima. Mabilis naman na tumakas ang dalawang suspek at ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad ng pulisya na Candelaria, Quezon. Ito si Benjan Chuk, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Civil registry ng dalawang bayan sa Cotabato iniimbestiga ng NBI dahil sa mga peking birth certificates ng Chinese national. RH number 19,
June Di Makutak. Yes, Lakay Romel, Lakay Ray, nagsampa na ng formal na charges ang National Bureau of Investigation, Central Mindanao Regional Office laban sa ilang public officials at ilang private individuals na nadiskubreng umano'y involved sa coordinated scheme sa pag-issue ng mga peking birth certificates na karamihan sa mga kliyente ay Chinese nationals. Patay sa press release na inilabas ng NBI Sembro, lumalabas sa kanilang investigasyon na mayroong conspiracy sa ilang civil registrars, staff at sa isang retired municipal civil registrar sa mga bayan ng Pikit at Alyosan sa Cotabato Province na mapapel bilang private facilitator. Nadiskubre ng NBI Central Mindanao na natura mga individual sa isadyang binabypass ang legal protocol sa mga pag-process ng fake registration of certificates of live birth gamit ang falsified and fabricated supporting documents kapalit na malaking halaga na pinaghahati-hatian nitong mga Pilipino walang malasakit sa kapakanan ng bayan. Sa mga hawak na dokumento bilang ebidensya ng NBI Sembro, karamihan naman sa mga kliyente ay Chinese nationals sa may daladalang peking Filipino civil status of citizenship. Ay naman sa PSA, malawak ang scheme na ito. Nasa mahigit 50,000 potentially fraudulent birth records across more than 1,600 registry offices nationwide ang kanilang nasawata. Inirekomenda ng NBI Sembro na sampahan ng kasong kriminal ang mga Pilipinong ito na tumutulong sa mga dayuhang potential risk sa kaligtasan ng bansa. Itinuturing ni Director Attorney Melvin A. Matibag na ang mga Pilipino involved sa scheme na ito ay accountable sa national security. Nirekomenda rin ng NBI Sembro na ma-identify ang lahat ng mga Pilipinong participants sa nationwide network scheme na ito. Wala sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June. Samantala, transport sector sa Iloilo City. Standby lang, Jocelyn Macken. Meron tayong update mula kay Grace Ansano. Investigasyon sa pagkakalima sa halos 1 milyong piso sa isang bangko sa Palayan City nagpapatuloy. Ibalita mo nga yan, RH25, Grace Ansano. Grace. Ray Romel, nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa robbery incident sa humigit kumulang na 1 milyong piso ang nakangayos ng blue box sa loob ng tinatawag na nila itong termite gang. Ito ang kanilang biniktimang GM Bank sa Palayan City na matatagpuan sa Barangay Caballero kaninang madaling araw. Bagamat katabi lamang ito ng istasyon ng pulisya sa naturang syudad ay nagawang looban at hindi maramdaman at mapansin din ng mga dumadaang residente at maging ang pulisya. Posibleng isinagawa ang operasyon ng pagnanakaw noong Biyernes, Sabado hanggang sa Linggo kung saan wala ngang pasok sa report na natanggap ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richie Clarabal, dumaan at ilukay sa pamamagitan nga ng underground papasok sa loob mismo ng naturang bangko at dito nabuksan mismo ang vault at nilimat ang laman ng vault. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang nakuha. Natuklasan ang panloob ng security guard na si Alvin Pinandani at pasado alas 8 ngayong umaga nang pumasok ito sa trabaho. Sa ngayon, backtracking sa mga CCTV na posibleng dinaanan ng mga suspect. Sasagawa pa rin ng investigasyon ang soko sa naturang insidente. Para sa DZRH, ito, RH25, Great Verison Sana, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, flood control na bumigay or nag-collapse sa Caramuan, Camarines Sur, ikinababahala ng mga residente. Bakit nagiging panay-panay yata ang pag-collapse ng mga flood control project dyan sa area na yan ng Caramuan? Ibig sabihin, substandard yung materyales. Kaya nga, alamin natin. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 18, Roel Salvico. Roel. Nanawagan ngayon ng mabilis na aksyon ang mga residente at barangay officials sa Barangay Salvacion sa Caramuan, Camarines Sur sa posibleng peligro tungkol sa porosyon ng flood mitigation structure sa kanilang barangay na halos bumigay na matapos ang panalasan ng Bagyong Uwan noong nakaraang taon. Ayon kay punong barangay Semenzueno na nasabing barangay, nasaksihan naman niya ang paggawa ng flood control project at kanyang manong itong na masasabi na hindi matibay ang pagkagawa nito, posibleng manong malasado kahit pa ito'y 6 na taon na. Dati, kagawad ako. Last term ko ng 2018,
siguro nagawa ito siguro 2019. Sabi ko doon sa kontraktor, pero hindi ko kilala yung kontraktor. Sabi ko, hindi tatagal yun kasi yung pundasyon, ano lang, mababaw. Kaya yan, tama yun, dito ko tinuro talaga, ano yan, magigiba talaga, sabi ko doon sa, ayun, nagiba. Kinumpirma naman ng kapitan ng sabing flood control project ay proyekto ng isang politiko ng 4th District ng Camarines Sur. Alam ko, galing ito, sir, sa DPWH. Kasi mahaba ito. Galing dito papunta doon sa ano. Galing ito sa congressman siguro. Si Arnie Pentevilla. Tawagan po kay Secretary Dizon na sana ma-actionan itong nagiba na itong flood control, sana ma-repair ito. Nagawa naman ng kapitan na ihambing ang isang flood control sa kanyang barangay na in-implement ng DSWD Kalahi na kung saan ito ay mahigit na sa 16 na taon. Mas ikumpara natin, ibig sabihin, mas maganda ito. Kaysa dito hindi pa umabot ng 10 taon, nagiba. Ito mas maganda ito kasi 15 years na ito, wala kang makita na gaya nito doon yung pinunta natin. Kaya mas okay ito para sa akin. Samantala, si Tatay Nicasio Briz, residenteng nakatirang malapit naman sa ilog, ay namabahala na kapag tuloy itong masira at delikado ang kanyang pamilya. Sila sabihin namin sila na medyo yung materialis nila mababang yung bakal, kulay yung bakal, yung pundasyon. Ulit-ulit nga silang gumagawa dyan, repair. Tapos nung itong baha na itong ngunyan, ito ngayon na baha, malakas, nung magiba yung flood control doon, tumaas dito yung tubig. Diyan sa may bahay ko hanggang leeg, sa may dibdib. Ay, ang sir, ang gumawa noon, sabi nila kay Congressman Pentevilla, gawin nila na yung dapat yung maayos din. Kasi kawawa, kami naman ang kawawa. Pag alis nila, ilang taon lang, kawawa naman kami. Kasi kami ang umaano ng mga problema, gaya ng baha. Sa sinagawa nating pagsiyasat, base sa website ng DPWH, ang Camarines Sur 4th Engineering District ay nag-implementa ng proyekto noong taong 2019 na nagkakalaga ng 37,230,000 sa pamamagitan naman ng kumpanya na ng EA Sancho Construction Incorporated. Ang mga proyektong flood control project sa 4th District sa Camarines Sur ay sunod-sunod na inireklamo ng mga residente dahil sa mga mahinang pakagawa. Saan wala pa naman inilabas na pahayag ang DPWH 4th Engineering District sa lalim naman ng distrito ni Congressman Arnie Pentevilla. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bigla mapasugod dyan si Secretary Vince Dizon. Congressman Pentevilla, wag niyo pong isang walang bahala. Ang reklamo ng inyong mga constituent. Buhay at ari-arian na nakasalalay dyan. Pagkaganyan na halatang substandard, nako. Mario Josepo. Tugunin niyo ang panawagan ng inyong mga constituent, Congressman. Yes. Samantala, ating balikan ang report mula sa Iloilo. Transport sector daw po sa Iloilo City nagsagawa ng transport holiday dahil daw po sa krisis sa petrolyo. Ibalita mo nga yan, Jocelyn Maque. Jocelyn. Nagsagawa ng transport holiday ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated kasamang Association of Taxi Operators in Panay o ATOP sa lungsod ng Iloilo dahil sa krisis sa petrolyo. Ayon sa alyansa, nagkasundo ang lahat ng tsuper at operator ng traditional at modern jeepneys sa ilalim ng kanilang kooperatiba na hindi muna papasada. Nananawagan ng transport sector sa gobyerno ng agarang solusyon sa krisis sa petrolyo na epekto ng lumalalang tensyon sa Middle East. Hinihingi rin nila na payagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang provisional fare increase. Dahil sa transport holiday, nagalok ng libreng sakay ang city at provincial government para sa mga pasahero, lalo-lalo na ang mga empleyado ng City Hall at Kapitolyo. Idineklara rin ang suspension ng face-to-face classes sa lungsod. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang linggong selebrasyon ng Amilaga 2026 Level Up, matagumpay na idinao sa Laguna. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, isang mainit na hapon na Blu-ray at matagumpay na nairaos ang Anilaga 2026 Level Up kung saan ito ang unang selebrasyon sa pamumuno nitong si Laguna Governor Sol Aragones. Patunay rito ang libu-libong Lagunenseng dumagsa at nakaisa sa huling araw ng pagdiriwang
ng anilag 2026. Dinagsa din ng exhibition games sa pagitan ng PBA All-Star at ang mga alkalde na iba't ibang bayan at siyudad ng naturang lalawigan. Hindi magkamayaw ang mga manonood ng laro na sinalihan ni James Yap at Paul Atarde. Sa kabila nito, dinagsa rin ang konsyerto ni Bambo na kung saan ay nagpaingay sa buong venue. Para sa mga nakiisa sa isang linggong selebrasyon, ito na anya ang pinakabongga at pinakamatagumpay na Anilaga Festival. Dahil dito, taos-pusong nagpasalamat si Governor Aragones sa buong suporta ng mga Lagunense at bisita na nakisa sa naturang selebrasyon. Samantala, umabot naman ng halos 150 milyong viewers ang Anilaga 2026 Level Up sa ibang social media platforms. Patuloy ito na matagumpay ang naturang selebrasyon sa isang linggong Anilag Festival sa ilalim ni Governor Aragones. Dalawasaan niya ito sa inalat ng mga kritiko at bashers ng gobyernong may solusyon na hindi talangkilik ang naturang selebrasyon. Ito si Eric Nascas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Eric. Samantala, kumakalat daw po na picture ni Congressman Martin Romualdez sa pagtungo sa may Santa Fe Leyte na manoy nilangaw lang. Abay, edited daw po. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Itinuwid ng kampo ni dati House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang editid na litrato na naglipa na ngayon sa social media ang pagbisita ng congressman na halos walang taong dumalo sa bayan ng Santa Fe Leyte. Makikita sa social media ngayon na bakanteng mga upuan na halos walang tao na nagsasalita habang nagsasalita si Congressman Romualdez. Ito'y malisyoso na post ng flash report page at iba pang mga vlogger para ipahiya si Congressman Romualdez ng ipahiya ng mga kalaban sa politika. Ang original na picture ay marami ang tao na dumalo sa harap ni Congressman Romualdez sa bayan ng Santa Fe Leyte, taliwas sa mga pinapakalat ngayon sa social media. Ang naturang mga post ay desperadong hakbang ng mga kalaban sa politika. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon. Kyle. Lakay Ray Romel, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa Metro Manila kaugnay ng mga text message na nagsasabing eligible o kwalipikadong makatanggap ng fuel assistance ang isang individual. Ayon sa DSWD, scam ang naturang mensahe at hindi totoong nagpapadala sila ng ganitong uri ng text. Ipinaalala naman ng DSWD na kapag nakatanggap ng ganitong text message, huwag pipindutin ang kalakip nitong link dahil ito ay isang uri ng scam at maaaring makuha ang mga mahalaga impormasyon mula sa mga target nitong biktima. Sa iba pang balita, umarangkada na ang dry run para sa bagong parking regulation sa mga pampublikong parking space sa mga tourist districts ng Quezon City, partikular sa Tomas Morato at Timog Avenue. Kaugnay nito ay pinaalala ng lokal na pamahalaan na hindi maaaring i-reserve ang mga public parking space ng kahit anong establishmento. Mahigpit ng ipinagbabawal ang pangongolekta ng parking fee, lalo na ng mga parking boys, at maaari silang mapanagot sa batas. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you kay Miss Elaine, kay Don, sa ating mga classmate. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa alas 3:01. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MXV Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot,
or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay